Hello guys! Welcome po ulit sa akin channel. Samahan nyo na naman ako at mag-update po tayo. Magkakaroon po tayo ng update netong tulay na isa sa pinakalumang tulay dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro. Magkakaroon din po tayo ng update sa ilang mga kasalukuyang proyekto sa lugar. Kaya tara't ating alamin, samahan nyo ako. Eto guys, andito po tayo sa kapilang side sa tapat mismo ng Cathedral Church. Noong July 7, 2023, sinabi ng alkalde ng lungsod ng CDO na si Rolando Uy na papalitan ang makasaysayang Isalina Bridge sa unang bahagi ng 2024. Nang mabasa ko nga ang impormasyong ito, nagsaliksik ako upang magbigay ng impormasyon tungkol sa sinasabing makasaysayang katangian ng tulay at kung ang istruktural na integridad ng tulay ay minomonitor gamit ang mga siyentipikong instrumento tulad ng strain gauges, accelerometers, displacement sensors, temperature sensors, load cells at tilt sensors. Ang kagawaran ng mga trabaho at pampasaherong daan sa Hilagang Mindanao o DPWH-10 ay nagsimula na sa proyekto ng Carmen Steel Bridge na nagkakahalaga ng 159.22 million pesos na kilala rin bilang Isalina Bridge. Kasama sa proyekto ang pagtatayo ng 3 karagdagang pier upang palakasin ang istruktural na integridad ng tulay. Bukod dito, ang freeboard ng tulay ay itataas ng 1.5 meters upang mapabuti ang clearance at mapalakas ang kakayahang makatiis sa baha. Ang mga mabibigat na kagamitan at konstruksyon ay nagsimula nang dumating sa lugar. Ang excavator truck ay makikita nyo ngayon habang ginagawa ang mga gawaing paghukay, pag-angat at pagdadala sa itinatalagang lugar. At pati na rin ang mga formworks na ginagamit, mga formworks na gagamitin upang hubugin at suportahan ang konkreto habang ito ay ibinubuhos, tinitiyak ang tamang sukat at ang hugis nito. Ang 2-lane na Isalina Bridge na kilala rin bilang Carmen Bridge dahil sa pinakamaraming populasyon na barangay sa Cagayan de Oro ay matagal nang pinaplano na gibain. Ang DPWH-10 ay nakakita ng unit para sa daloy ng sasakyan dahil sa matinding pagnipis sa paglipas ng mga taon mula sa kalawang na napansin ang mga butas at seryosong diferensya sa ilang bahagi ng istruktura. Ang DPWH na nag-abort sa planadong demolisyon ay nagsabi na ang pambansang gobyerno ay naglaan na ng 163 milyon at nagprograma ng konstruksyon ng isang bagong tulay upang palitan ang 78 taong gulang na istruktura na pinangalanan kay Pasencio Isalina na nagsilbing gobernador ng Misamis Oriental mula 1951 hanggang 1954. Ang kasalukuyang Isalina Bridge na itinayo noong 1946 ay sumailalim sa mga pagsisikap na retrofitting upang ayusin ang mga kalawangin na girder at truss noong 2005. Hindi ito ang kauna-unahang tulay na bakal na itinayo sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ayon kay Antonio Montalban II, isang historiador ng Cagayan de Oro, sinabi niya na ang kauna-unahang steel suspension bridge sa Cagayan de Oro ay ang Puente del General Ramon Blanco na bumagsak sa araw ng pagbubukas nito noong 1890. Ang Isalina Bridge ay isinama sa 17 makasaysayang ari-arian ng lungsod sa lokal na imbentaryo ng kultura na itinatag sa ilalim ng ordinansa bilang 2024-489 na ipinasa ng Konseho ng Cagayan de Oro noong June 3. Noong taong 2000 ang pamahalaang lungsod sa pamamagitan ng ordinansa ng lungsod 7301-2000 ay pinangalanan ang tulay kay Isalina upang formal na kilalanin ang kontribusyon ng yumaong gobernador sa muling pagtatayo ng tulay noong 1947. Ayon sa aking pananaliksik, mayroong isang batas sa Pilipinas na naglalaan para sa proteksyon at konserbasyon ng pambansang pamana ng kultura na kinabibilangan ng mga makasaysayang tulay. Ito ay tinatawag na Republic Act No. 10066 o ang National Cultural Heritage Act of 2009.
Ang batas na ito ay nag-uutos ng paglikha ng isang Philippine Registry of Cultural Property o PRECAP kung saan lahat ng mga kultural na ari-arian ng bansa ay dapat irehistro. Ang batas din ay nagtatakda ng mahalagang kultural na ari-arian bilang isang kultural na ari-arian na may pambihirang kultural, arkitestiko at makasaysayang kahalagahan sa Pilipinas na itatakda ng pambansang museo at o pambansang institusyon ng kasaysayan. Ang plano para sa malawakang pagkukumpuni upang palakasin ang pinakamatagal ng tulay sa Cagayan de Oro ay natigil dahil sa mga teknikalidad. Ang pambansang gobyerno ay original na nagplano na gibain at palitan ang tulay ng bago sa halip na ayusin ito. Eto guys, puntahan naman natin etong Triumph Home Depot sa CDO. Eto nga ay located dito mismo sa kahabaan ng National Road papuntang westbound terminal. Sabi nga nila na ang Triumph Home Depot ay paparating na sa iyo. Malaking matitipid, mga nangungunang tatak at pinagkakatiwalaang serbisyo. Ito nga ang ating update netong konstruksyon ng nalalapit na Triumph Home Depot sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ito ay patuloy na umuusad ng maayos na may makabuluhang progreso. At sentro naman nito ang dingding ng area. Makikita nga po natin dito po sa aking pwesto ang kakatapos lang na paglagay netong mga bubong. Ang proyektong ito ay matatagpuan sa Kauswagan Highway at sa Arenas Avenue o Westbound Terminal Road. Ang retail chain na ito ay nakabase sa Bacolod City, kilala sa malawak na hanay ng mga supply para sa pagtatayo at pagpapaganda ng bahay. At ito ay nakatatang magbukas ngayong katapusan ng taon. Ayon sa aking nalaman, ito ang kauna-unahang Home Depot store sa Cagayan de Oro na malapit na ring magbukas. Ito ang magiging pangalawang tindahan sa Hilagang Mindanao at ang pangatlong tindahan sa Mindanao pagkatapos ng Pangasinan City at Ozamis City. Ito ang lokal na tindahan ng pagpapaganda ng bahay, hardware at DIY construction sa lungsod ng Bacolod. Ang Triumph Home Depot ay umunlad mula sa isang lokal na tindahan ng hardware sa Bacolod City upang maging isang pangunahing nagbebenta ng mga produkto para sa pagtatayo at pagpapabuti ng bahay sa Visayas at higit pa. Nakikipagtulungan sa mga lokal at international na tatak upang magbigay sa komunidad ang mga lokal na komunidad ng malawak na hanay ng mataas na kalidad at abot kayang mga produkto para sa mga gawaing construction at renovation, pati na rin ang pang-araw-araw na pangangailangan sa bahay. Pinagsisikapan na bumuo ng tunay na relasyon sa bawat customer na nagbibigay ng mga produktong kailangan mo at ng natatanging serbisyong nararapat sa iyo. Ang Triumph Home Depot ay pagmamay-ari ng isang Tengwa Trading Incorporation na siyang parent company ng VCY Group of Companies. Ang Triumph Home Depot ay tinatag noong taong 2016 na may layuning lumikha ng isang lokal na tindahan ng pagpapabuti sa lungsod ng Bacolod. Ngayon ay nagpapatakbo sila ng mga change of stores sa mga rehiyon ng Visayas at Mindanao na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga pangangailangan sa konstruksyon at tahanan. Ito nga ang ating latest update ngayong buwan ng Mayo 2025 netong Triumph Home Depot, ang kauna-unahang branch dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro. At ito nga po ang progress nitong lokal na tindahan para sa pagpapaganda ng inyong mga bahay at ang hardware, pati na rin ang DIY construction products.
Sa makikita nga natin, tapos na po mag-install ng bubong neto at ongoing po ang progress ng area at nakapokus naman ito sa loob mismo ng area. Kaya ito naman ang ating latest update na itong progress sa kauna-unahang store ng Triumph Home Depot dito nga po sa lungsod ng CDO. Okay lang. So tara, puntahan naman natin, i-update natin yung panglimang Starbucks ng lungsod. Tara, lakad-lakad muna tayo. Oo nga pala guys, napansin ko lang din etong mga bagong street lights. Ayan sa makikita nyo, yung mga nasa Center Island. Dahil nga po, andito tayo ngayon sa kahabaan ng Iligan City Road. So malaking bagay po ito, lalo na po sa gabi, para maiwasan po yung mga aksidente. Di man po natin alam kung magkano po ang nagasto sa proyektong ito, pero salamat dahil magiging mas maliwanag na po ang kahabaan na to. Ayan, lalo nga't ito ang daanan patungong Paliparan papuntang Laguindingan Airport, dahil nga mas mapapanatili na po ngayon ang liwanag sa mga kalsada na to. Okay lang. So eto guys, andito na po tayo ngayon sa harap mismo ng location nitong panglimang Starbucks na drive-thru dito po sa kahabaan ng Kauswagan, dito pa rin po sa lungsod ng Cagayan de Oro. So ito po ang ating update. Ito naman ang ating bantay proyekto nitong Starbucks Kauswagan drive-thru ay unti-unti na nga pong binubuo. Ito nga, ang Starbucks Kauswagan drive-thru ay mas mabilis nang umuusbong. Ito ay magiging ikalimang sangay ng Cagayan de Oro at ikadalawang drive-thru na location. Ito nga guys, makikita natin yung crane operator nag-ooperate para iangat po yung itong mga mabibigat na bagay. Alinsunod nga po sa mga protocol para sa kaligtasan at tumpak na inilalagay itong mga karga sa itinatalagang lugar. Matatagpuan sa kahabaan ng Kauswagan Highway sa pagitan mismo ng Yindi at Ford Showrooms. Patuloy nga ang konstruksyon na may kasalukuyang pag-i-install ng mga structural na frame na naglalarawan ng anyo ng gusali. Kapag natapos na nga, ang sangay na ito ay magbibigay ng karagdagang kaginhawaan para sa mga abala na customer at sa mga nagnanais na iwasan ang pagsisikap ng trapiko sa sentro ng lungsod. Ito nga ang magiging pangalawang Starbucks drive-thru sa lungsod kasunod ng SM City Uptown North Wing Branch.
Ito naman guys, mararanasan na ang kauna-unang Starbucks drive-thru dito nga po sa Hilagang Mindanao. Ngayon ay naglilingkod ng inyong paboritong mga inumin na may kaginawa ang iyong gusto, kasama ang maluwag at komportabling ambience na perpekto para sa mabilisang pag-i-stop o chill na coffee dates. Matatagpuan ito sa ground level North Wing SM City CDO Uptown, dito nga po sa lungsod ng Cagayan de Oro. Dito nga po natapos ang ating update sa ilang mga proyekto dito nga po sa lungsod ng Cagayan de Oro. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Salamat po.